Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw ng Wednesday, April 8. Patuloy na lumalapit at nabubuo ang posibleng bagyo na minomonitor natin at ayon sa bagong datos ang lakas nito ay pwedeng mas mataas pa sa typhoon category. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang ridge pa din ng High Pressure Area o HPA ang patuloy na nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Kapag may ganitong setup, karaniwan nitong sinusuportahan ang mas mainit at mas stable na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa unang bahagi ng maghapon. Pero mahalagang tandaan na kahit may impluensya ang HPA, hindi ibig sabihin nito na tuloy-tuloy na ang maaraw na panahon at wala ng tsansa ng ulan. Sa forecast mismo, malinaw na ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang pangkalahatang tema ng lagay ng panahon ay hindi tuloy-tuloy na pag-ulan kundi pabago-bagong kondisyon. May mga oras na maaliwalas ang kalangitan at tila panatag ang panahon, pero sa tanghali hanggang hapon, lalo na kapag mas umiigting ang init, tumataas din ang tsansa ng thunderstorm. Kapag sinabing localized thunderstorm, hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan o maliit na bagay lang ang epekto nito. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging pag-ulan sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo at mainit sa buong maghapon, habang may ibang lugar naman na pwedeng makaranas ng malakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling oras. Kaya sa ganitong uri ng panahon, hindi sapat na tingnan lamang ang lagay ng langit sa umaga para masabi kung ano ang magiging sitwasyon hanggang gabi. Sa Metro Manila, ito yung mga araw na madaling makapanlin lang. Maaring sa umaga ay maayos ang sikat ng araw at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero pagdating ng hapon, lalo na kapag mas ramdam ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, mga empleyado, at sa lahat ng may lakad sa labas, mas mabuting huwag kalimutan ang pagdadala ng payong o kapote. Kahit hindi ito malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para magdulot ng pansamantalang pagbaha sa mabababang lugar. Ganito rin ang reminder sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang sanhi ng posibleng ulan, pwedeng magkaiba ang maranasan kahit sa magkalapit na lugar lamang. May bayan na mananatiling mainit at tuyo, habang ang katabing lugar ay pwedeng magkaroon ng biglaang buhos, pagkulog at pagkidlat. Kaya hindi sapat na umasa lang sa nakikitang lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang hangin at unti-unting dumadami ang mga ulap, pwede yung senyales na may thunderstorm na nabubuo. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern at Central Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito indikasyon ng napakagulong dagat, pero hindi rin ito sapat na dahilan para maging kampante ang mga gumagamit ng maliliit na bangka. Kapag may thunderstorm na mabuo sa malapit o biglang magbago ang ulap at hangin, pwede pa ring maging masama ang aktual na kondisyon sa dagat kahit hindi naman ganoon kataas ang alon base sa general forecast. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga may planong bumiyahe sa dagat sa bahaging ito ng Luzon, mas mabuting obserbahan ang paligid at huwag ipagwalang bahala ang mabilis na pagbabago ng panahon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang mga karagatan naman ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.4 hanggang 1.5 meters. Ibig sabihin, sa maraming bahagi ng bansa ay wala namang indikasyon ng malubhang sama ng dagat base sa pangkalahatang marine forecast. Pero gaya ng lagi nating paalala, ang pangkalahatang kondisyon sa dagat ay iba pa rin sa aktual na sitwasyon sa mismong baybayin o katubigan kapag may localized thunderstorm sa malapit. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 24.1 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga.
Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 35.1 degrees Celsius alas 4 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na ganoon kalamig ang simula ng araw at habang tumatagal ay malinaw na umiinit ng husto ang paligid. Ang minimum relative humidity naman ay 44% at naitala alas 2 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 83% alas 5 ng umaga. Kapag pinagsama ang ganitong antas ng init at halumigmig, mas mabigat sa pakiramdam ang panahon, lalo na sa tanghali hanggang hapon, at mas mabilis ding mapagod ang katawan kahit sa karaniwang gawain lamang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA para sa week 1 mula ngayong araw hanggang April 12 ng 2026, malinaw na may nabubuong TC-like vortex o TCLV sa loob ng PMD. Ayon sa model forecasts, ang TCLV1 ay posibleng kumilos pahilagang silangan sa may eastern boundaries ng TCID at TCAD at may low chance ng tropical cyclone development. Pagdating naman sa week 2 mula April 13 hanggang April 19, mas nagiging malinaw ang update. Ayon sa mga modelo, ang TCLV ay posibleng kumilos ng pahilaga at daraan sa northeastern portion ng PAR sa ikalawang linggo na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation. Ibig sabihin, habang umaabante ang forecast period, mas lumalapit ang posibleng development sa Philippine Area of Responsibility at bahagyang tumataas ang tiyansa kumpara sa unang linggo. Kung sisilipin naman natin ang sitwasyong ito gamit ang mga international weather model tulad ng GFS, nakikita na posibleng dumaan ang nasabing sistema malapit sa Northern Luzon habang kumikilos pa hilagang silangan. Ito ang bahagi ng forecast na mas kailangang bantayan dahil kahit wala pang sinasabing tiyak na landfall, ang paglapit sa hilagang bahagi ng bansa ay sapat ng dahilan para seryosohin ang pagmomonitor. Kapag ang isang sistema ay lalapit sa ganitong bahagi ng Pilipinas, hindi lang direktang pagtama sa lupa ang dapat tinitingnan. Mahalaga rin kung gaano ito kalapit, gaano ito kalaki, at kung gaano kalakas ang posibleng magiging impluwensya nito sa umiiral na weather systems sa paligid ng bansa. Pagdating naman sa lakas, ay hindi lang ito basta mahinang bagyo. Posibleng maglaro ito sa typhoon category o mas mataas pa. Napakahalagang detalye nito dahil kapag malaki at malakas ang isang sistema, mas malawak ang saklaw ng posibleng epekto nito kahit hindi pa man ito direktang maglandfall. Kaya kung ito ay lalapit sa Northern Luzon sa ganitong paraan, malaki ang magiging epekto nito sa lagay ng panahon. Pwede nitong baguhin ang daloy ng hangin, palakasin ang moisture transport, at impluwensyahan ang mga umiiral na weather systems sa bansa. Sa madaling sabi, kahit ang sistemang hindi tumatama ng direkta sa kalupaan ay pwede pa ring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa weather pattern sa malalawak na bahagi ng bansa, lalo na sa hilagang bahagi at sa mga lugar na sensitibo sa pagbabago ng hangin at ulan.